Purgatorio. Ipinagdiriwang po natin ngayong umaga ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang Ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban nawa tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayon ang pandaigdigang araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaan, dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Sa pagsisimula ng banal na pagdiriwang, inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga pagtugon at pag-awit na pangungunahan ng ating koro. Gayon din po ang pagkilos ng naaayon sa banal na pagdiriwang na ito. Ang mangunguna po sa pagdiriwang natin ngayon ay si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc, kasama po si Reverend Michael Angelo A. Dacalos, MSc. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At welcome sa ating banal na misa, itong unang araw ng taong 2021. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinupuri ka at ipinagdarangal
Sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang napakagandang panalangin sa unang pagbasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebentisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Dingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebentisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmula ng pagkatao ni Jesus, ang siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo na espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po ang lahat. Happy New Year po sa lahat. Ngayon din po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin dahil ngayon din po, supposedly, ay 56 years old na ang aking yumaong ina. January 1 din po kasi yung birthday niya. So parang, I just want to share yung isang kwento about sa aking ina dahil ngayon din po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Ang aking ina po ay isang OFW. Sa Japan siya nagtatrabaho. Ngunit inabot ng 10 taon bago nakauwi sa unang pagkakataon ang aking ina na noon ay nagtatrabaho sa Japan. From 1990 to 2000, wala siya sa aming tahanan. Di tulad ngayon na napakadali na lang ng komunikasyon, no? Facebook, sa Messenger, sa Instagram, email, napakadali mag-video call. Pero noong panahon namin, no, medyo tito na, noon ay napakalimitado talaga ng komunikasyon. No, pupunta pa doon sa parang sa branch ng PLDT at doon pa mag-ano ng operator, tapos ang mahal-mahal pa ng bayad. No, swerte na makatawag siya ng 1 beses sa 1 buwan o sa 1 beses sa 2 buwan. At hindi pa dapat lalagpas ng 10 minuto dahil napakamahal ng bayad. Oo, nangungulila kami sa kanya. Pero at least kami, magkakapatid kasama ni Papa, ay magkakasama sa bahay. Pero siya sa Japan, nag-iisa lamang. At batid kong bilang isang ina ay kay hirap ng ganoong sitwasyon para sa kanya. Batid ko dahil po tuwing naririnig ko ang kanyang boses sa telepono, ay rinig ko rin ang pangungulila ng isang ina. Pero isang ina na batid din na kailangang magsakripisyo pa niya. Kaya natanong ko sa sarili ko, mga kapatid, paano niya kaya nakayanan ang pangungulila sa loob ng napakahabang panahon? Saan niya kaya hinuhugot ang lakas ng loob at inspirasyon para magpatuloy? Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Pero batid natin sa ating mga pagbasa, simula pa noong unang Misa de Gallo hanggang sa nag-Christmas na lang, batid natin na hindi naging magara
o hindi naging maginhawa ang pagiging ina ng Diyos ni Maria. Kasi para sa iba, ang pagtuligsa nila sa titulong ina ng Diyos ay bakit magiging ina ng Diyos si Maria, tao lamang siya. At para bang kaakibat ng pagiging ina ng Diyos ay ang pagiging magara o ang pagiging maginhawa ng kanyang buhay. Pero hindi, ayon sa ating mga ebanghelyo, hindi kailanman naging komportable ang buhay ni Inang Maria bilang ina ni Jesus. Bagkus, marami siyang pinagdaanang mga pagsubok. Una, mula sa bago pa lang ipinanganak si Jesus. Yung issue ng kanyang pagdadalang tao o pagiging buntis na hindi si Jose naman ang ama. Pangalawa, nang ipinanganak si Jesus, naroon ang banta ni Herodes sa buhay ng sanggol. Pangatlo, nang lumaki na si Jesus, ang pagkawala niya ng ilang araw at pagkatatagpo sa kanya sa templo. Pang-apat, nang naglilingkod at nagpapahayag na ng mabuting balita si Jesus dahil naroon din ang pagtutuligsa sa kanya at hindi pagtanggap ng mga tao sa kanyang mabuting balita. At panghuli, hanggang sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus sa krus. Doon nanatili si Maria, hindi tumakbo, hindi natakot. Mga kapatid, iilan lamang ito sa mga punto sa buhay ni Maria kung saan makikita natin na hindi kailanman naging magara o maginhawa ang kanyang pagiging ina at ang kanyang pagiging tagasunod ni Jesus. Hindi po mayaman si Mama Mary. Marami siyang sakripisyo, marami siyang pagsubok na dinaanan. Kaya pwede nating matanong, paano kaya nakayanan ni Maria ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay bilang ina at tagasunod ni Jesus? At saan niya hinuhugot ang lakas ng loob at inspirasyon na magpatuloy sa kabila ng hirap at pasakit at kahit sa harap ng kamatayan ng kanyang pinakamamahal na anak? Mga kapatid, sabi ni San Lucas sa ating ebanghelyo ngayon, hindi masyadong angkop yung translation na binasa natin. Kasi dito sinabi sa translation na binasa natin, natanim sa isip ni Maria. At sa isip, para sa atin, ang isip ay parang isang parte lamang ng ating pagkatao. Pero sa Griego, ang salitang Griego na sinulat na ginamit ni San Lucas ay ang salitang kardia. Kardia na nangangahulugang puso. Puso. Ito ang hango sa salitang Griego. Ang lahat ng ito ay iningatan at pinanatili ni Maria sa kanyang puso. Ang lahat ng alaala mula sa pagkasilang ni Jesus ay iningatan at pinanatili ni Maria sa kanyang puso. Mga kapatid, ang kardiya, ang salitang sinulat ginamit ni San Lucas ay tumutukoy po sa puso bilang lunduyan at bilang luklukan ng buhay espiritual at bilang bukal ng pag-iisip, ng kalooban at ng pag-unawa. Dito po sa pinakaluklukan at pinakalunduyan ng pagkatao ni Maria ay iningatan niya ang lahat ng nangyari at nangyayari sa kanyang buhay bilang ina at tagasunod ni Jesus. Dito niya po hinugot hindi lamang ang lakas ng loob at inspirasyon sa mga panahon ng pagsubok, kundi ang pananampalataya at pananalig sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, tapat sa kanyang pagmamahal. Mga kapatid, paano kaya kung hindi iningatan ni Maria ang mga mahahalagang alaalang ito? Siguro po, hindi siguro, tiyak, hindi maisusulat ni San Lucas ang napakamahalagang mga parting ito ng Ebanghelyo. Wala ang kwento ng mga pastol, wala ang kwento ng mga anghel, wala ang kwento ng pagdadalang tao ni Santa Maria. Mga kapatid, sa bawat puso ng ina, sa puso ng bawat ina, sa puso ng bawat taong nagmamahal,
Sa puso ng bawat taong nananalig sa Diyos ay ang mga karanasan at mga alaalang nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon. Dahil sa puso po ng mga taong ito ay buhay ang pananampalataya, buhay ang pag-asa. Mga kapatid, ang nagdaang taon ng 2020 ay kay raming mga pagsubok. Alam natin yan. No? Naranasan natin yan. At pumasok tayo sa taong ito ng 2021 na marami pa rin ang hindi tiyak. Ano kaya ang iingatan? Ano kaya ang pananatilihin natin sa ating mga puso na siyang magbibigay sa atin ng lakas ng loob at inspirasyon na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng walang katiyakan? Mga kapatid, nawa ating ituon ang ating mga puso sa halimbawa ni Maria. Dahil kung tutuusin, ang lahat po ng nabanggit ko kaninang mga alaala ay nainingatan at pinanatili niya sa kanyang puso ay mga karanasang nakaugnay kay Jesus. Hindi po ito pwede mahiwalay kay Jesus. Nandoon si Jesus sa pinakasentro ng mga alaalang iyon. Dahil kung mamarapatin po mga kapatid, ang tanong ay hindi kung ano ang iningatan at pinanatili ni Maria sa kanyang puso, kundi sino. Sino ang iningatan at pinanatili ni Maria sa kanyang puso? Si Jesus ang pinaka-iiningatan niya, si Jesus ang pinanatili niya sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, nawa sa pagtatanong natin kanina kung ano yung nasa ating puso, huwag tayong magkandarapang mag-isip kung ano ang ating iingatan sa ating mga puso. Bagkus, taimtim nating ipagdasal na nawa tulad ni Maria, ang ina ng Diyos, nawa ang ating iingatan at pananatilihin sa ating mga puso ay si Jesus sa taong ito at sa darating pang mga taon. Si Jesus na ang pangalan ay nagpapahayag ng katapatan at pagliligtas ng Diyos. Kung ito o kung siya ang tanging meron tayo sa harap ng mga pagsubok at kawalang katiyakan ng taong ito ay sasapat na. Siya nawa. Magsitayo ang lahat. Ating ipahayag yung ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroonan na mayumaw. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluglok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang para rito kung sa nabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Itinagda ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kaligtasan at pag-ibig. Itaas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain
na may pagalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang ika-500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemyang COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali po ng katimikan, ating ipanalangin ngayon ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang mayayo namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon
at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang, ginugunita ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inam tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya.
itinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, itas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, yun at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabiring Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat
Ama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapaginabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto na ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Hingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malulhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, Ipanalangin mo kami. panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na Ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Linais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagian ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Maupo po panandali para sa ilang pasasalamat at paanyaya. Bago po ang lahat, Happy New Year po sa ating lahat. Lubos po tayo nagpapasalamat sa Taniedo family para po sa ating venue ngayong pagdiriwang ng banal na misa. At syempre po sa mga nagbigay ng paglilingkod sa ating Panginoon ngayong umaga, ang ating choir, ang lay minister po natin, ang lector at commentator, at syempre po si Ian po. Thank you so much. At sa lahat po ng mga dumalo po ngayong umaga, marami pong salamat. At syempre po sa ating katikis, Sis Murphy at Brother Chess, thank you po. At syempre po ang nagdiwang ng banal na misa ngayong umaga, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. At kasama po si Reverend Michael Angelo Ada Calos, MSc. Okay, magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas.
Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalang hanggan. Pagkalooban naman niya kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asang matatag at pag-ibig na matyaga hanggang wakas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year! Ang magagandang himig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y silang may tatlong hari nagsidala at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan ang kasaganahan. Tayo'y magsiawi ang pag-ibig. Nasa ng Diyos at ng